Ito comedy, ito lang yung isang bagay na tinalikuran ko na binaligan ko. Ang tuna kasi mabilis i-budget tsaka mabilis kainin. Isang lata, matatansya mo siya 37 pesos noong time na yun. Anong tatak nito? Whiskas? Sense Bale wala, buksan natin ang bintana. Hoy! Mag-binfast ka na! Uy, wag! Ay, sumunod. Ganyan yung nagko-comment. Sige, busina ka. Busina, gumamahal. Tingnan mo po. Tangin to. Naglabas ng baril, oh. Walang sino ang nabubuhay para sa sarili lamang. Highway hanggang Skyway, walang preno ang saya. Kwento't kulitan, sumama ka na. Mga viral na bida dito nagtatawanan. Hosted by James Caraan and Nonong Balina. Dito lang sa Fast Lane with Binfast. Okay, game na, no? Game na. Game na. So, beer house na to. Beer house na ba to? Kaya ba tayo naka-shades Kaya ngayon? tayo na shades. Ano ka Para ba? hindi tayo makilala. O di bibigyan ko kayo ng pang-beer house. Ayan. Tig 6'5 kayo. Alam mo ba kung bakit si Muman ang kasama natin ngayon? Wala na intro-intro. Wala Kasama na. naman natin. Oo nga. Kailangan pa ba natin i-intro? Ito na ang kasama natin, ang resident transmission guys. Nag-iba na. Mga 6'5. Oh, 6'5. 6'5. Bigyan mo yan. 6'5, oh. Tingnan mo, dami talagang 1, pera 2, nito. 3, 4, 5, 6'5. Oh, 6'5. Pamimigay natin daw yan saan? Muman? Tanga, share nyo yan sa ano. Yun. Saan ang share? Saan to? Hindi, mamimigay tayo ng pera sa traffic enforcer. Okay. Nang wala naman tayong violation. Yes. Okay, sige. Tabi natin to, ha? Hindi, tabi sa inyo talaga yan. yun. Boss, mo kami, may 6'5 ka! Meron din ako 6'5, may 6'5. Para saan ba to? Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung Okay, ba't tayo may sige. 6'5. Bakit may timing? Hindi, may theory ako kung bakit namimigay ng pera si Muman. Bakit? Kasi nga, itong dinadrive nating VF7, Oh. isa ito sa mga high-end design ng VinFast. Oo nga, di ba? The Diba? exclusive design, power, Bilis Hindi mo na ako Nasita na tayo ng last episode. Nasita na tayo ng last episode. Exclusive design, power in every move. Ibig sabihin talagang may power ang pera. At saka, ang mga ini-invite lang natin, pinapasakay lang natin dito sa VF7 na to is yung may kakayanan bumili. Kasama natin yan. Ito si Muman Reyes. Uy, kamusta mga kapatid? Ang kumbaga kalinya nila saldi ko to. Wala. Hindi ba? Saldi ko yung VF9 ba? Oo. Pero ito si Muman, kaya nyo itong bilhin sa malinis na pira. Ayun, ang ganda. Yan ang Ang ganda. bagong tagline ng VF7. Bibilin mo ito Sa malinis na pira. Oh, Muman, dahil ikaw nga ang resident, ano natin? Sino yan? resident transmission guy natin. Kumuha kami ng coaching, walang transmission. Apat na unanong naglalakad lamang ang malakas ito. Oh, pinapakain namin yan at pinapatubig namin yan. Anong masasabi mo dito? Oh, galing. Uy, malakas. Bilis, Malakas. Wow! Anong Isa pa- masasabi mo dito sa, tingnan mo, sa very sleek and stylish design nitong loob, itong interior? Ngayon lang ako nakasakay ng VinFast pero very spacious siya. Oo nga. Malaki akong tao pero kaya kong mag-ano dito. Nakita mo ba? Ginawa niya? Ayoko Pumwes- tingnan. Ang ganda pala. Yung BH, tama ba? BF7 supports missionary. Yan. Pwedeng for car fun. Ay, teka. Oh. U-turn. Oh, Oh, huwag sagasaan. Ayan ang May bilin enforcer, sa atin. ngiti lang. May enforcer. ngiti lang. Yes. Yan. Huwag tayo mag-alala, may 6'5 tayo dito. Man, kumusta ka, man? Ayos naman. Tama lang. Mabuti maaraw ngayon, no? Sabi, babagyo eh. Oo nga. Ikaw ba kinakabahan pag bagyo? Oo, kasi hindi naman ako kinakabahan sa bahay namin. Ang kinakabahan ako pag naipit ka sa labas. Di ba? Ang hirap ma-stuck sa labas, lalo na kapag bumaha or ma-traffic. Na-try mo na ba yun? Basta ka sa labas. Na-try ko na yung nag-gig tayo dito sa banda rito. Oo. Dito sa may Mandaluyong. Tapos inabot ako 4 na oras pa uwi. Anong gig natin yun? Nakalimutan ko. Matagal na yun. Si Marlon Olivan pa ang kasama nun. Matagal na nga. Before pandemic. Before pandemic. Ikaw ba gaano ka kadalas magmaneho sa isang linggo? On average, nagmamaneho ako ng 4 to 5 hours a day.
Ano ka ba? Driver ka? Parang gano'n na nga eh. Kasi mga bata, papasok Ikaw yung... Sabay-sabay ang pasok sa umaga. Tapos yung tatlo, hiwa-hiwalay pa sila ng labas. Ito ba, kasi ang hirap talaga ng walang trabaho eh, no? Anong walang trabaho? Ikaw, Ba't inassume mo na wala siyang trabaho? Ang dami Hindi naman ginagawa niya. mahirap pag ikaw yung available at nagmamaneho ka ng ganyan. gawin mo na ang tamang term. Available. Available. Kasi walang trabaho. Ito pa nga 6'5", tangin na naman. Para tumahimik ka na. Itong nag-adjust ka ba? Kasi nagsimula ka na nagmamanage ka ng ng pharmacy. Pharmacy. Oh. Nagsimula ka ba na nung may pharmacy ka, available ka na rin ba lagi? O simula lang nung binenta mo na yung pharmacy mo at doon ka lang naging available? Actually, isa yung sa considerations ko kaya ako tumigil sa pharmacy. Walang maghatid sundo sa mga bata talaga. Talagang... Dalawa na sila noon eh. Oo. Yung wife ko noon, nagtitrain pa siya dati. Wala kaming pake! Paano ba inaanto? Paano ba hinahina? Okay, nina ko na. Okay na. Hininaan na namin. Hindi, may nasasagap kasi ito eh. Kahapon may nasagap ito na ibang anong tawag dito? Ibang entity. Wala galit si Kuya Jet. Sino ba yun? Nagtanong lang ako kung puno na yung UB Express. Wala daw siyang pake. Ang hirap naman magkatrabaho. Buti na lang si Muman wala. Go ahead, Mumay. Go ahead. Go ahead, Mumay. Go ahead. So, nag-decide kang ibenta na yung pharmacy mo dahil walang maghahatid sa mga bata. Walang magbabantay per se. Walang Kasi pupursue ng medicine ang... nasa kalagitnaan siya ng training. Ngayon, kung titigil siya, mas malaki yung madidiskaril. Ito ba'y desisyon yung mag-asawa o ikaw lang mag-isa? Parehas naman kaming nag-decide naman. Paano lumabas yung ganong conversation? Paano sa tingin mo? Paano ba? Paano nag-drive? Ganyan nag-drive. Pasigaw. Parang gusto ko ng walang trabaho. Galing kay Muman yun. Galing kay Muman. Ano bang mas... Siyempre... Paano mo inintrada yun? Kasi mahirap yun di ba? Parang mawawalan kayo ng mahati ang source of income nyo financially. Totoo yun. Lalo na, di ba sabi mo, nagte-training yung asawa mo nun. So, wala namang sahod. Walang sahod. Ano naman yun, nung tumigil din naman ako, may naiwang ilang real estate. So may mga paupahan na pangsalo. Yun nga lang, di talagang nagkaroon ng kakaibang dynamic. Kasi imagine mo, halimbawa, kumikita ka ng 100,000 isang buwan, magiging 50 na lang siya or 60. So malaking adjustment. So ganun ang nabawas, 50 to 60? Mga 50 to 60 na retain. Yun na retain. Pero kaya pa rin. Kaya namang itawid. Pero tiis muna kasi nga, alam mo yung eto, sigurado ako maraming nakikinig nito, nakaka-relate. Yung may wala anak kang nakikinig yung meron silang anak, episode tayo, tapos walang makuha mag-aalaga. Ay, oo. Lalo na pag OFW ka, no? Kahit yung nagtatrabaho, di ba, kadalasan BPO yung nagtatrabaho parehas dito sa Pilipinas. Yung parehas sabay sila ng shift, minsan walang hahabilinan ng mga bata. Pucha pare, minsan pag laging ganun yung magiging problema mo, darating ka sa point na hindi mo naintindihin kung may pera o wala. Kasi priority yun eh. Ikaw ba parang naisip mo na, kasama na ba sa inisip mo na gusto mong makita yung paglaki ng mga bata? Sino bang ayaw? Hindi, di ba minsan Hindi, minsan di ba masasakripisyo nyo yung gano'n, yung mas pinipili magtrabaho kaysa alagaan yung bata? Ang sa akin lang, ang masasabi ko dyan, lahat ng pumipili ng trabaho ay hindi mabilis yung desisyon nila. Okay. Hindi mabilis yung banu sila at hindi mabilis yung desisyon. Kasi walang choice. Kasi aminin naman natin na medyo may privilege ka din naman para gawin yon. Well, choice siya. Kalkulado naman yung pagtigil ko. Hindi naman ako titigil kung walang sasalong income. Paano ba yung kasi
negosyo yung pharmacy eh. Hindi mo naman kailangan tauhan yun, di ba? Anong kailangan mo ang tauhan eh? Yun ang problema doon eh. Kaya ako nag-fail sa business ko. Kasi hindi mo tinatauhan. Ang oras ko noon sa pharmacy, 13 hours a day, 6 days a week. Yung 7th day, half day ako. Kasi magde-date kami ni Mitch. Binibigyan mo rin yun ng oras. Siyempre, kasi, di ba? Ang galing kasi Hindi ko naman kaya isubo yung titi ko. Ha? Hindi ba? Pero sa Painfast, itong mentality mo, Muman, itong mindset mo pagdating sa pamilya, saan mo nakuha? Ano naman okay naman yung pamilya ko, yung parents ko, okay naman sila. Kaso, mga 50s, 60s baby. Anong generation ba yan? Boomer pa rin yan eh. Mga boomer generation. Pero alam mo yung may limitasyon yung affection na ipapakita nila sa'yo. So, paano kung sa isang limitasyon? linggo, ilang beses kang nahag? every other week. Tagal na. Hindi naman. Pero sa hindi naman normal din yung naggayakapan di ba? Hindi naman yung sa affection lang. Maraming bagay sa generation gap. Halimbawa, kapag may endeavor yung bata. Pag may gustong gawin yung bata. Kayo ba, sinuportahan kayo 100% na magulang nyo? Ay, Ma'am, gusto ko subukan to, gusto ko subukan yan. Siyempre, hindi, pare. Totoo yan, minsan ko lang, siguro, ang suporta lang sa akin ng magulang ko, graduation. Pero hindi sila pupunta dun sa isang beses lang sa extracurricular nung kami, balagtasan. Wala yung mga kasi sa Amerika, sa mga Hollywood movies, makikita mo yung, may soccer game, kailangan kong Tapos, laging pag nasa stage na yung bata, titingnan niya yung empty seat nung nanay yung parents niya na wala doon. Masakit sa kanya. Pero, parang sa Pilipinas, hindi siya, normal. Nung generation natin parang hindi naman normal na sasabihin na lang sa'yo, may star siya. May Ang nagmamatter noon, grade. Oo, yung grade. Dapat mataas lagi yung grade mo. Pero kung may skill ka sa ganito, skill sa ganyan, may chance na hindi ka mapansin. Lalo na pag sa arts, yung skill mo. Hindi masyado, no? Hindi ako napanood ng ng parents ko na mag-perform sa Ibong Adarna. Anong karakter mo? Ibong Adarna. Yung ibon. Yung ibon ng Adarna. James, totoong ito! Nung Ibong Adarna, Saglit, itong Ibong Adarna, anong grade to? Age? Range lang. High school? 4th year college. Anong high school? High school, first year high school. First year, pinaghirapan mo to? Kasi required sa amin every year merong play. Kung ano yung first year Ibong Adarna, second year. Tapos manonood yung parents. Hindi naman siya required manood yung parents, pero encourage. Pala sinasabi. Putang ina mo kayo, tapos ngayon galit ka sa magulang mo. Ayaw mo rin sabihin. Pero kasi nga, hindi naman siya nakasanayan, di ba? Hindi siya nakasanayan na, kailangan suportahan mo ako as parents. Kaya siguro ako, na-analyze ko rin sarili ko, nung pag nag-show ako, hindi ko kailangan mag-imbita ng kapamilya or mga kakilala para manood sa akin. Kasi hindi rin ako sanay. Hindi ako nasanay ng gano'n. Parang normal na pagpasok lang yun no? Kahit sa amin gano'n din Isang beses ko lang naaya yung airmats ko nga yung sa balagtasan. Kaya tuwan-tuwa din ako na mapanood niya ako. Parang sobrang proud niya sa akin. Pero iba rin ang tuwa, no? Aminin yun. Oo naman. Ikaw ba, ngayon ba? Siguro doon ako sa lahat. Doon ako kulang. Hindi ko naman sinisisi yung magulang ko kasi busy rin sila sa trabaho Mga workaholic din sila Kaya siguro, yun yung isa sa mga bagay na kung hindi ko man nakuha, yun ang ipinapasa ko sa mga anak ko. Talagang I try to be there for them. Wala kang namimiss? Sa mga anak. Meron minsan, kasi pag busy rin lang. Pero, hindi naman yun na ma-perfect mo yung attendance. Hindi yun. Ang importante doon is, pinapakita mong tinatry mo talaga. Pabiligay talaga Kasi laging uwing-uwi ito pag pag umaalis tayo. Mas gusto niya talaga na hindi siya natutulog dun sa location. Gusto nga niya umuwi pa Oo, kaya nga siya nasiraan nung sa papuntang Nueva Vizcaya. Kasama ba yun? Well, at least nakauwi ako nung gabing yun. Pero totoo, alam mo yung gabing yun, ang gusto ko lang makauwi na talaga. Hindi ako dumiretso sa bahay. Hinanap ko kung nasaan sila tapos doon ako natulog.
Nag-check-in sila sa hotel dun time na yun. Baka hindi nyo alam, alamin nyo yan sa vlog namin, Oo. sa Cool Pals. Paano ka maging tatay? Paano, Cool dad ba? Yung ganun. ikaw kasi pag nakikita ko, lagi ka nakasimangot eh. Ganun ba siya? Oo, totoo yan. Lagi akong nakasimang. Sa Sa bahay kanila? ba? Sa kanila? Oo. Oo. Wala. Sanay naman yung mga anak ko na ganun lang naman yung mukha ko. Pero alam nila na kapag may kailangan sila, mabilis sabihin sa akin. Hindi sila intimidated sa'yo. Oo. Intimidated sila kapag nagkakamali sila. Pero kapag nagkakamali sila, although minsan pumipitig din ako, hindi naman ako perfect. Pero doon talaga yung time na masusubukan yung pasensya mo, gawin mo yung lahat para hindi ka magalit. Kasi Namamalo ka ba? dati, ngayon tumigil na ako. Noong Thursday. Noong Thursday. Totoo. May time kasi talaga pag lalo na pag maliliit pa sila, masasagad ka talaga no? Pero marirealize mo rin na baliwala yung pamamalo kung di lang naintindihan kung ba't sila pinapalo. Anong pinakagrabe mong gulpe? Palo lang sa pit naman. Paano sa puwet? Hindi ka pa yung kumuha ng bangko. Steel Wala, chair. wala namang ganun. Oh man, with a steel chair! Pero Oh! Rocky na mo, ikaw susunod dito. ang pinaka nakakatakot kasi kapag nagkaroon ng fear yung anak mo sa'yo. Mm. Yun yung Ngayon sa pakiramdam mo, wala. Wala silang ganun. Hindi sila meron nailang. meron pa rin. Pero at least, pag nagsasabi sila, talagang hinahabaan ko yung pasensya ko. Pero hindi rin naman maganda na wala silang fear. Oo naman, kailangan may tamang balanse. Yun yung pinaka-trickiest part. Pag wala kasi silang fear, ay putya, abusuhin ka ng mga yan. Ito bang lahat ng ginagawa mo sa pamilya mo at sa mga anak mo ay totally kabaliktaran ng nangyari sa iyo ng ama mo? Hindi naman, iba lang siguro yung priorities ng dad ko. Huwag na nating i-sugarcoat. Hindi, totoo, iba lang yung priorities nila. Babalik ako sa'yo, ang priorities nila, grade. Tsaka, hindi ko rin sila masisisi, yun yung concept nila ng success eh. Okay. Yun, kasi ang magulang, ang trabaho lang naman yan i-secure kung ano yung best future para sa anak nila. So, ang kaya lang sigurong nung parents ko, yung alam din lang nila kasi ganun sila pinalaki ng magulang nila eh. Naging ano ka ba? Naging insurance ka ba ng magulang? Hindi ako nila nag-issue. pinaramdam sa'yo na, pagka-graduate mo, ikaw nabubuhay sa amin, ha? Hindi, walang ganun. Pero kung dumating man sa point na kailangan kong kumilos para sa kanila, voluntary naman lahat. Hindi nila ako inobliga. Nangingi sila ng tulong sa'yo noon? Hindi. Pero kasi, kung tulad nung dad ko kasi, wala siyang, ako yung may hawak ng family business eh. Tapos dialysis siya for 5 years. So, saan kukuha ng finances? So, ikaw yung nag-asikaso nung 5 taon na yun na... Oo. Ang nangyari kasi, siyempre, nabaon kami. Kasi for context lang, yung mom ko nagka-cancer siya eh. Sabay ba silang may sakit? Magkasunuran. Putya, di ang haba nung binawi ninyo. Kung sa pagbabayad ng utang, ilagay mo na 10 taon ako nagbayad ng utang. Ang challenging lang, nung namatay yung mom ko, nag-aaral yung kapatid ko. So, kailangan, syempre, hindi ko pwedeng pabayaan yan. Tapos, nung natapos bayaran yung utang ng mom ko, nag-asawa na ako. Nung nag-asawa ko, biglang nagkasakit naman yung dad ko. So, in a way, imagine mo, parang 3 bagay yung binabalanse ko ng time. Anong pakiramdam mo? Dalhin mo kami sa mga panahong nagbabayad ka ng utang. anong pakiramdam, no? Ito ba ang dahilan kung bakit lagi ka nang nakasimangot? Siguro, hindi ko alam. Pero Before ba nun, masayahin kang tao? Hindi rin ako. May pagka... Ang dad mo, laging ganyan din, nakasimangot. Hindi, palangiti yun. Makakarisma yung dad ko eh. Ma'am mo? Ganun din, palangiti din sila. Saan mo nakuha yung busangot mo mukha? Gusto mo yun na lang yung pag-usapan natin. Yun na yung pag-usapan natin, pare. Intervention. Bakit busakot yung mukha mo? Yung anong bigat nun nung time na yon na magkasunurang nagkasakit magulang mo? Mga ilang taong ka ba? nun? Kasi ako ni-imagine ko kung sa akin mangyari talagang Imaginein mo, ang itim na ng mata ko. ilagay mo sa context na maganda yung trabaho. Magkano magandang sahod ng trabaho? Siguro 150. 150. Tapos ang gastusin mo, 170 every month. Laging kapos. Lagi kang kapos. Kahit gaano kalaki yung kitain mo,
kakapusin at kakapusin kasi alam mo naman ang sakit dito sa atin nag-escalate din yung pangangailangan. Naapektuhan yung ano nyo, yung kunyari yung mga pagkain, gano'n. Dumating ba kayo sa part na gano'n? Nung single pa ako, yun yung kumain ako ng tuna. So Kasi poor. ang tuna kasi mabilis i-budget tsaka mabilis kainin. Isang lata, matatansya mo siya 37 pesos noong time na yun. Anong tatak nito? Whiskas? Since you... Maglaro ka. Maglaro ka na ng sinulid. Pucha, baka may kumakain ng Whiskas dyan. No disrespect. Tayo na, diba? Bayaran mo na yung utang mo at maka-century tuna ka na. Pero naramdaman ko rin yung time na pucha, wala na bang katapusan to? Naka-apekto ba siya sa marriage mo? Hindi ko sinasabi sa wife ko. Hindi mo sinasabi na may utang, may sakit. Hindi siya nangialam kahit kailan sa finances ko as long na provided lahat. Pero feeling ko may alam niya ayaw niya lang magtanong kasi feeling ko alam niya na kailangan kong gawin to Walang ganong klaseng conversation na... Basta lahat ng kahit ang hindi niya alam, minsan halimbawa yung ipapangutang ko talaga. Dumating ako sa point na yun, yung may tuition, papangutang ko saglit. Or naalala ko nga si Caleb nung pinanganak, handang-handa ako noon, pucha, 8,000 lang yung pera ko. Sa bulsa. Kasi same day, pare, kailangan lagyan ng IJ cut si tatay. Yung IJ cut sa dialysis, parang gripo. Kasi nga, hindi na gumagana yung mga ugat niya. Yung mga ganong tipo ng senaryo, and hindi lang siya isang beses nangyari. Napakaraming beses, pare. Iniyakan mo yan? Oo. Paano iyak? Ang awa. Hindi, paano yung iyak na hagul? Alam mo, ba, hindi yung iyak, pero alam mo yung hatred. Lugmok ka no? Lugmok, yung hatred, na dumating nga sa point, ito yung hindi ko gusto naging sa sitwasyon ko, yung naapektuhan yung relationship namin mag-ama. Naapektuhan yung relationship namin mag-ama kasi nga, hindi rin kasi mabilis kausap yung dad ko pagdating sa decision making ng finances. Ako yung ako yung, alam mo yun, parang sa gobyerno, naglagay ka ng taong matino. Siyempre, matino ang ikikilos niyan. Ikaw si Vince Dizon. Ayoko magbanggit ng pangalan. Gets mo? Gagawin mo ng trabaho ng matino, responsibly, tsaka by the book. Oo. So, magte-tend doon, magkla-clash kayo kapag pagdating sa usaping financial. Pero awa ng Diyos, may closure naman, saka naitawid naman. So yun ang pinaka-importante. Yung gap ninyo ng tatay mo, nangyari lang siya nung time na nagkasakit siya? Prior pa. Kasi nga, ako yung, nung namatay yung mom ko, wala halos natirang property, tapos yung ilan natira, nakasanla pa. Ibig sabihin, siya ba, muna? Ang airmats mo muna, ang nawala bago yung airpods mo? 10 taon yung pagitan nila. 10 pagitan. Yung, yung marriage ninyo ni Mitch, hindi nagkaroon ng, sabi mo nga hindi niya sinasabi. Never ka rin nangutang sa kanya or Never. Ngayon lang ako nangungutang sa kanya. Pagdating sa mga sex chair, gano'n. Nung college ka, kasi di ba nag-UST ka? Oo. Ay, yung time na nagkakaroon ka ng mga family problems, graduate ka na nito? Nalaman ko may cancer yung nanay ko, 3rd year college. Meron kang confident sa... Wala. Wala kang kaibigan nung... Ang problema kasi sa ganyan, kapag nangyayari yung mga ganyan sa pamilya, hindi mo mapagsabihan yung mga pamilya mo rin mismo. Kasi alam mong iisa kayo ng pinagdadaanan. Classmates, ganyan. Parang mahirap intindihin yung sitwasyon ko Alam mo yun? May napapagkwentuhan ako, pero alam mo yung nararamdaman ko na hindi naman sila nakaka-relate sa pinagdadaanan ko. Kasi... Boring! May gumagano ba? Basketball na tayo. Tama na yung mga cancer na yan. Muman naman Di cool yan Oo. Ang nega mo naman, Muman. May ba? Pero meron kang kaibigan na nalapitan na talagang dinamayang ka? Siguro kung kaibigan ko na kayo noong time na yun, makakatulong. Boring! Ganun din.
Oo. Talaga, ngayon ka lang talaga nagkaroon ng tunog. Hindi, may mga malalapit din akong kaibigan. Kaso parang, alam mo yun, hindi ako komportable. Iba-iba no? Iba-ibang kaibigan, iba-ibang topic yung pwede mong i-open up sa kanila. Oo, tama. So, pwede natin, paano mo i-classify ang mga kaibigan mo? Sa kakayanang bumili ng VinFast VF7. Na, exclusive design, power in every move. Ayan na. Siguro mga, every 15 5 minutes. Hindi, okay naman kasi itong, tingnan mo, hindi natin rinig yung ingay sa labas. Kaya ito rin ang napili natin para maggawa ng podcast na ito. Mas naririnig pa nga yung aircon kesa sa makina eh. Ganon siya katahimik itong VinFast na to. Itong moment, tong pagsabak mo naman sa stand-up, sa comedy. Kasi sabi mo, ikaw lagi kang planado eh. Planado rin ba? Ito ang kaya siya masaya, no? Ito yung isa sa mga bagay na hindi ko pinlano. Tsaka hindi ko alam kung saan pupunta. All throughout, lahat kalkulado mo. Pinipilit kalkulahin, di ba? Yung at least may idea ka kung saan ka pupunta. Ito, kung ginagawa natin, hindi ko lang saan pupunta. Kaya tumigil na ako eh. Oo nga. Kasi imagine mo, ilang taon ko nang ginagawa, kulang 10 taon na wala pa rin pinupuntahan. Eh, sabi ko, mas maigi siguro yung oras inuubos ko lang sa ibang bagay. No? Ano yung mga, ano yung mga pinagkaabalahan mo nung tumigil ka? Eh di, itutok mo na sa mga bata. Tsaka kakasara lang naman nung butika noon. So, nasa proseso rin ako ng pagli-liquidate kasi pinipilit kong mapera yung assets eh. Para ma-maximize, sayang din naman kasi. Ilang ka ba nun? Ilang buwan ka ba tumigil? 1 taon din mahigit? Doon sa 1 taon na yon hindi ka nangate? Hindi. Talagang, may ano ba yun? Ano ba yung huling performance mo nun kung ba't ka tumigil? Wala naman. Di ko na matandaan yung huli. Talagang di ko matandaan yung huli. Pero, ito comedy, ito lang yung isang bagay na tinalikuran ko na binaligan ko. Ano ba yung nakikita mo sa comedy na feeling mo walang pupuntahan? Kung kayo nga nagsistruggle noon, ako pa. Stop over muna. Makipagtawanan at kulitan. Biyaheng highway hanggang skyway ang saya. Kasama sina James Karaan at Nonong Balinan. Dito lang sa Fast Lane with VinFast. Ito si Muman, mataas ang insecurity nito eh. Oo, hindi naman ako tulad mo nagwapong-gwapo sa sarili. Tingin mo na sa camera, dahan-dahan. Hindi ko naman episode to. Pero ikaw kasi, parang mataas ang insecurity mo. Kumpara sa inyo. Pagdating sa comedy lang ba yan? O Sa lahat ng aspeto? Sa lahat ng aspeto. Bakit ganun? Sino si Muman sa likod ng 6'5"? Self-esteem eh. Self-esteem. Siguro ganun lang ako lumaki talaga. Napapalibutan ako ng mga bata na... Hindi ka masyadong napupuri. No? Oo, tsaka nakasama pa dito yung... Ang dami ko na niligawan, walang sumasagot. Eh di mararamdaman mo kung gaano ka kapangit pag ganyan eh. Ano yung nagpaano sa'yo? Yung nagtulak sa'yo na babalik ka na sa stand-up comedy? Kayo, nung in-invite nyo ako, tapos nung nagkaroon pa ng sistema tayo, yun lang. Kailan ba Ganun kasimple. Nung yung pandemic. Teka, nung nag-champion ka, di ba nag-champion ka sa... Pagkatapos nun, saka ako tumigil. Pagkatapos nun. Oo, kasi... Kung kailan ka nag-champion, tsaka ka tumigil. Oo. Wala namang ibig sabihin. Walang ibig sabihin naman yung pagiging champion mo eh. Ganun. Ayun ang sinasabi ni Muman sa lahat ng mga nag-champion. Walang ibig sabihin. Bakit? Nagmamatter yun sa gabing yun. Pero the next day, kayod uli. Ang problema kasi sa iba nagcha-champion, pumapasok sa ulo niyo yung pagiging champion niyo. Oo. Di ba? Pag ganun, hindi ka nag-i-improve pag ganyan, pare. At tendency kasi nun, magiging pabaya ka. Oo, magkakaroon ka ng lapses. Ito ba yung time na magkasama tayo, pinag-drive mo ako pa uwi, sa Pasay na ako nakatira. Tapos yung nagkakwentuhan tayo tungkol nga sa... Oo, parang ayoko na. Ayaw mo na. Oo. Ganun. Yun yung mga time na yun. Tapos sabi ni James, sige, tumigil ka na. Talaga ba? Sinabi mo yun? Sabi niya, boring. Tapos, yun, tumigil na ako. Hindi ko sinabi yun. So, dalawa na kami napatigil ni James. Ako, ay hindi, isa pala lumipat lang.
Tatlo ba kayo nun sa sasakyan? Si Jeps ba yung kasama? Hindi. Kasi nung time na yun, tumatak sa akin yung pinag-usapan namin ni Muman na talagang naramdaman ko rin yung problema niya. Kasi kung makikita mo si Muman nung time na yun, ang dark. Oo. Parang wala nang pupuntahan si Muman. Parang gano'n ang naramdaman ko sa kanya. Ano kasi? Gaano ka dark? Anong mga naisip mo nun? Naka-blackface, ganyan. Ganon. Kala ko papunta na sa akin eh. Pero gaano siya Hindi yung mabigat. Alam mo yung kwentong mabigat na parang wala kang ma-advise. Hindi mo siya ma-uplift. Kasi walang words or phrase na pwede mong sabihin sa kanya na makakapagpabago ng decision niya. Nasang part ka ba ng buhay mo nun, man? Wala naman. Okay na, nung time na yon, okay naman yung family. Ano lang talaga na you have to understand sa mga hindi sumusubaybay sa mahirap ang comedy pare. Mahirap siya. Invest mo yung emotions mo dyan, invest mo yung oras mo, tsaka yung hopes mo. So, yung mga tanggap ka ng failure once in a while, okay lang. Pero pag sunod-sunod na, madidemoralize ka rin eh. Tapos mapapatanong ka rin sa sarili mo, ito ba yung dapat na ginagawa ko sa buhay? In a way kasi, nung nagkikwentuhan din kami ni Muman nung pa-uwi sa kotse din, itong gantong setup. Full sana circle pala VinFast to? nung time na yun, kaso wala pang VinFast nung time na yun. Ito yung taon natin na para full circle talaga. Ngayon, kaya nga mapapareminis ka rin dito, parang kinikilabutan. Grabe, parang exclusive design. Power in everything. VF7 guys. VF7 yan ha. Wala na connection eh. Kinikilabutan tuloy ako kasi parang yung usapan namin noon na nasa loob din ng kotse ni Muman. Ang dilim. Ngayon, nag-uusap tayo ulit ngayon, same setting sa kotse, pero magaang na dahil meron na rin tayong clarity doon sa direksyon ng pinupuntahan natin. May sistema na, merong clear objective, mga ganyan. Kung VinFast talaga ang sasakyan mo, nagkakaroon ka ng clarity. Oo, hindi mo akalain, di ba? Ang bulok kasi nung kotse ni Muman nung nagda-drive kami noon. Ngayon, tingnan mo. Hindi mo akalain, uulitin natin yung same conversation with a different car that is exclusive design, power in every move. Oy, 2 minutes pa lang doon. 2 minutes pa lang. Kaya utang na kayo sa amin 10 minutes. Yan, Mr. VinFast na nasa mo, may wangwang pa tayo nakasama. Tingnan mo itong hayop na ito. Kahapon pa itong mga to eh. Oo, nakakainis. Pera namin yung pinagamit yung gasolina. Bale, wala. Buksan natin ang bintana. Hoy! Uy, wag. Dito lang. Yun ang maganda. Pwede kang mag-run sa loob ng VinFast na hindi ka maririnig ng mga putang inang tong mga to. Yung ambulansya, inunahan nyo pa. Oo nga. Sige na, yun nga, sinasabi ko, itong same, yung usapan namin nun na nangyayari ngayon, nakakilabot dahil sa totoo lang, nag-stuck sa akin yung sinabi ni Muman na yun. Ano ba yung sinabi niya? Malit ang ulo mo para sa katawan. Kaya naisip ko na bumaba na lang. Dapat siya yung matipis Pero hindi kung nangyari mang yun. Naalala mo ba yung usapan natin? Naalala ko. Pero maganda rin na nangyari yun eh. Kasi para pag bumalik ka, mas na-appreciate mo and mas may purpose ka kung bakit ka bumalik. Kaya nung mas marirealize na gusto mo talaga no? Oo, tama. Yung nandun ka sa part na buti na lang hindi ako minto. Buti na lang bumalik ako. Oo. In a way kasi nakaka-relate din ako doon kaya wala rin ako masabi sa kanyang uplifting nung time na yun. Kasi nung time na yun, kakatapos ko lang pagdaanan yung masakit, madilim din sa akin nung bago mabuo yung Cool Pals. Kasi ako personally sa akin nung time na yun, parang wala na ring direksyon eh. Ang hirap na rin maghanap ng direksyon sa comedy kasi hindi mo rin alam kung saan pupunta. Until nung gawin natin yung Cool Pals. Kaya in a way na nakaka-relate ako doon sa sinasabi ni Muman. Kaya ang isa ring nag-stuck sa akin na naisip ko na pag nagkaroon siguro ng chance, sabi ko kay Muman noon,
sige, ano ka, guest ka sa amin. Kaya di ba nung 7th episode, ayun ba yun? Yun ba yung nag-trigger na sinama kita? O after noong... After nung pandemic na. Pero yung kayo yung nangulit sa akin yung unang Aniv. Yung dito pa sa may BGC, yung sa 3rd floor ng Videoke bar. Inandun niyo ako na mag-set. Nag-set naman ako. Ayun, Siya parang yun. yung sa may force trip. Oh. Oo. Yun bago yung pa lang kauna-unang All Pals set ko nun. nung bumalik tapos ng Oo. pandemic. Malas mo. Yun nga parang yung in a way, yung gusto ko lang din na way na tulong or way para matulungan din si Muman dun sa Kung ano. pinagdadaanan niya is yung i-involve siya doon sa proseso natin para at kasi tayo nakaramdam tayo ng fulfillment doon sa ginagawa natin. Baka ganun din ang maramdaman ni Muman. So Mahawa siya. oo, mahawa siya doon sa nangyayari sa atin. So yun, nag-stuck sa akin yun. Kaya nung nag-pandemic, nagkaroon tayo ng slot para doon sa once a week Oo. na food episode. Tsaka inaano na rin siya nun parang most requested na rin siya nun. After mag-guest na yun. Pero, oo nga, salamat sa awa niyo. Oo, kaya may porsyento ako Ito dyan. na ba yung 6'5"? Kaya, etong nandito na tayo ngayon sa... Success? Hindi naman... Well, nasa Binfast tayo. Oo, VF7. Oo nga. Hindi natin akalain na magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Totoo naman. Bakit Kasi ang success, hindi lang naman siya ending. Oo. Oo. At ikaw lang din naman ang magsasabi nun kung successful ka na. Ang success ay pwedeng araw-araw. Oo. Linawin natin pag sinasabi namin success, hindi yung pera. Wala kaming Oo. pera pa. Totoo yan, guys. Baka isipin lang, ang dami natin pera dito. Hindi. Pero at least kahit papaano may ilang taong kumikilala na. Yun lang naman kailangan lang namin ng taong maniniwala. Ang importante lang din naman sa success is yung pakiramdam mo. Oo. Kapag hindi ka na, kung ikukumpara mo yung sarili mo... Well, you should consider na success yun. Imagine mo, di ba? May mga taong sobrang yaman nila pero hindi nila maramdaman na successful sila. Totoo yun, no? Ibig sabihin kung ganun lang hindi ka parang hindi ka ba na sasatisfy pag Doon papasok yung kapag kagahaman. Oo, yun. Kasi hindi mo... Importante sa isang success ay maramdaman mo yung Successful success. ka. Kasi kung hindi mo siya maramdaman, magkakamkam ka ng maraming bagay, pera, babae, kung saan man. Kasi hahanapin mo kung saan mo mararamdaman yung Success. feeling of success. Pag hindi ka na sasatisfy, no? Mm-hmm. Kung hindi ka nakokontento, di ba? Totoo. Ngayon, Muman, ngayong nandito ka na sa estadong to, kanina napag-uusapan natin yung mga comments. Kasi nasabi mo, natatawa ka lang. Pero ano ba, may part ba na na-hurt ka din? Napakadalang. Na-hurt ako pag kilala ko yung tao nagsasalita. Pero halos hindi ko naman kilala lahat ng ito. And kung kilala mo yung nagko-comment? Oo. Pero most of the time kasi, alam ko naman na hindi nila alam yung sinasabi nila. Alam mo, mali ka dude, pero hindi ko na siya kinokorek kung yun ang gusto mo. Minsan naaliw nga ako pag galit na galit sila Kasi imagine mo, nakakatawa kaya yung tao na nag-i-invest ng ganyang kalalim. Nagkalit sa comment, tangina. Pinag-isipan niya talaga lahat, tapos ako nagkakamot lang ng bayag habang binabasa ko siya. Isipin mo rin naman, dati wala namang magko-comment sa'yo ng gano'n. Ngayon, may na nag-i-invest ng oras para sa'yo. So, salamat. Salamat. At tumaas ang heart rate. Ikaw ba, nung gano'n ka? Ano? May naapektuhan ka? Nung mga dati, hindi naman ako sanay din kasi na may kaaway So, ang tendency lang din talaga pumatol ako. Ang sarap nga din pumatol totoo lang. Pero nung natuto na ako na hindi worth it yung bigyan ng pagkakataon pa na sagutin. Pag may mga trip ako, sasagutin ko. Pag may mga hindi ako trip, hindi ko rin sasagutin. Parang nagkaroon na ako ngayon ng pananaw na nabuksan na yung isip ko na ikaw yung nagda-drive Parang ganito. Oo. Ikaw yung nagda-drive ng buhay mo Kung kailan mo gustong pumatol at hindi, ikaw ang bahala.
Sumisingit. Alam mo yung busina mong konting yun, ano yun, pwede kang sumingit, ibig sabihin nun. Parang, sige, Oo, punta ka na. pag mahaba, Ay, sorry. ito wala na, nakasingit na siya. Pero kung totoo lang, ang sarap talaga pumatol, ang sarap makipag-away, ang sarap Ganito lang yan. makipagdebate. Kapag yung galit na taong yun, pinatulan mo ng pinatulan, mag-e-end up, by the end of the day, parehas na kayong galit. Oo. Tsaka ayoko na madadala. Ano yung, alam mo yung galit mo dun sa isang comment na yun, madadala mo sa reality. Yung kung paano ka nabubuhay, yung Oo. dahil putang ina, parang kang naapektuhan ka dun. Mm. So, Nanalo siya. mananalo Nanalo siya. siya. Magdo-domino effect na yun sa buong araw mo. Marami na ring mga celebrity, mga influencer na kung paano nila inaatake yung kung paano nila dinideal yung mga comments. So, syempre matututo ka rin naman din sa kanila. Para maglagay lang din ng perspective doon sa ganyan bashing. Kasi normal na yung sinasabi natin na huwag patulan or pagkatawanan na lang, yung mga ganyan. For a time, nagkaroon tayo ng moment sa Cool Pals na naapektuhan talaga ako personally. Naapektuhan ako sa mga sinasabi sa atin. Pero pag pinagpapasalamat ko yung moment na yon, kasi natutunan ko siya kung paano i-handle. Kasi na-realize ko na habang ginagawa natin to, uulit at uulit yung cycle na yon. May nangyayari ulit noon, na nangyayari ulit ngayon. Kasi may mga bagong dumadagdag na listener. Tapos yung same comment nila, nabasa ko na ito last time Yung nagsasapawan tayo, hindi maayos yung conversation. Pananaw. Hindi, Paulit-ulit ito dahil bago ka. Oh. So ngayon, dahil dun sa previous experience natin na yun, na ganun din ang feedback, and wala naman tayong ginawa, hindi naman natin in-address din yun na ganun pa rin naman tayo. Nag-tweak lang tayo ng konti, pero ngayon makakaranas tayo ulit ng ganung comment. Alam ko na ikaw ang may problema kasi bago ka. Mas lumawak na yung pang-intindi ko. Bago ka kasi, why not try mong makinig pa ulit and then tsaka mo, kasi acquired taste naman talaga tong Cool Pals. Hindi ko naman sinasabi na Para sa lahat, talaga tayo Hindi, Totoo may mga naman. nagko-comment nga na gusto na, bakit kaya hindi kayo maglagay ng babae? Nung nag-guess si Charis, ba't di kayo mag-Charis Solomon, magdagdag kayo ng babae? Wala namang kupal yung wala namang kupal yung mga babae. Actually, okay na kami. Okay na yung gulong ng chemistry nung team, show. Okay na siya. Hindi na siya Di ba pwedeng magtiwala na lang sila doon sa nagmamaneho? Kasi yung nagmamaneho mo yun naman yung nagdala kung nasaan man ngayon Actually nga, tama yun. Pagka bago kang sakay, hindi ka pa masyadong doon sa nagmamaneho. Yung parang, hindi ko kabisado to nagmamaneho na to Parang ganun. Pero palagay ba nakakatulong na kapag nagmamaneho ka? May nakikibusina. Ayan. Ganyan yung nagko-comment. Ganyan yung nagko-comment. Ganyan yung nagko-comment. Sige, busina ka. Busina. Gumama. Tingnan mo, tangin to. Naglabas ng baril, Naglabas ng baril. Di ba? Sa pakikialam nyo, may mangyayari pang iba. Oo. Di ba? Alam mo, magkaganon talaga magkakaroon kayo. Pero okay lang. Hindi naman tayo nagagalit kung ganyan man sila. Okay lang naman yan. Napapag-usapan lang to. At naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling na. Kasi nga, napagdaanan ko na yung moment na bago lahat sa akin yung pangbabash. Ngayong sumicle na ulit yung pangbabash. Gets ko na kung saan kayo nanggagaling dahil nga bagong sakay kayo sa coaching to. Bagong sakay kayo sa Cool Pals. Pero kung pagbibigyan nyo ng time, bibigyan nyo ng oras na makinig for a few episodes. Kilalanin kami. Makikilala nyo rin. At masasakyan nyo din kami. And din wala rin namang hard feelings kung ayaw nyo magstay. Di baba kayo. And alam naman natin sa lahat sa ating 5, hindi lang VF7 ang gusto nila sakyan. Siyempre, gusto nila sakyan si James Cara. Try nyo. Ma-drive kayo. Pero maganda. May Maganda mga, naman yun. huwag mo ipasa sa akin naman.
May mga nare-receive ka bang ganyan? Wala na. wala na. Malungkot yung ano niya, tono niya. Wala na. Maglaro muna tayo ng ride or die. Ay, ride or die. Sige. Yung ride or die, ano siya, magbabanggit kami ng mga lugar kung... Sa maraming namatay. Ikaw, bahala ka. Alam ko kung paano ma-interpret, pero ang gusto lang namin sabihin, kung maganda ba yung destination na yun. Oo. Kung nababagay ba tong BF7 na yun dun sa mga babanggitin namin. Dahil napapag-usapan na rin naman natin yung mga journey natin sa Cool Pals. Yung mga napuntahan na natin na lugar sa Cool Pals. Yan ang sabihin natin. Sige, una muna natin. Ito hindi mawawala, syempre. La Union. Akala ko Biros. Never pa napupuntahan yan, ha? Never pa napupuntahan ng Cool Pals. La Union, kumusta La Union para sa'yo? Ikaw ba'y beach guy o pwede mo sabihin, di ba? Dahil yun ang pinuntahan din natin nun. Ano yung moment na si-cherish? Ride. Kasi ito yung first time na Tri-city tour tayo. Naka-tour bus pa tayo niyan. Yung tour bus natin yan, may pangalan pa na Cool Pals. Sumalangit naman kay Joseph. Shoutout sa'yo, man. Tsaka, ibang klase yun. Ibang experience. First time nga natin na magsama-sama sa isang tour bus na gusto ko siyang mangyari ulit. Parang feel yung pagiging working comedian dun no? Kasama mo sa bus yung tour, yung crew. Kasama mo yung crew, lahat yun naandun. Talagang isang grupo. Doon ako nagsimulang mangarap na kung marami tayong pera, pwede tayong bumili ng coaster na may pangalan natin. And then, kung saan natin gustong pumunta mag-tour, possible. At yung pangarap ko dun sa tour bus natin, may sariling studio. Yung parang wish bus. Yung pwede tayong may mga may equipment na para ipapark lang natin kung saan. Tapos tayo dun, mag-record tayo. Set up din, na may mga manonood din. Ikikwento ko yung tawag dito, nung magkakasama tayo sa New Zealand, kasi nung nagta-travel, nakapag-travel ako sa ibang bansa na bit-bit namin yung mga maleta namin. Iniisip ko na sa sarili ko yun na paano kung kayo yung kasama ko. Sa maleta. Na nasa maleta. Chop-chop. Hindi, parang paano kung kayo yung kasama ko doon na nagta-travel? Kasi ang saya Canada ang gusto mong sabihin. Pwedeng Canada. Kasi New Zealand ang sinabi mo kanina. Magkakasama tayo. Magkakasama nga tayo sa New Zealand. Kumbaga parang nung nangyari sa New Zealand yun, parang natupad yung pangarap ko. Kasi siya yung ibang klase yung may mga kasama ka na bit-bit nyo yung maleta nyo. Di ba? Pucha, sama-sama kayo. Nag-struggle kayo sa flight. Kumbaga, saan kayo kakain, saan kayo magpapahinga. Tsaka walang pressure. Parang lang. Tsaka may oras kayo sa isa't isa. Yun naman talaga yung doon. Sabi nga ni Muman, natutuwa siya dun sa part na yun na parang nagkakaroon pa tayo ng mas bonding pagka nagbumabiyahe tayo. Yun yung natin yung strength natin yung kapag dumadaan tayo sa struggle, nakakatibay ng ng foundation ng relationships. Actually, yung pag-travel. Tsaka mas may kilala mo yung tao pag nakasama mo siya mag-travel. Tsaka, hindi ko ramdam kasi ang travel ay nakaka-stress, di ba? Lalong-lalo na kapag may mga aberya. Pero, pagka magkakasama naman tayo, hindi ko ramdam yung stress. Kasi yung may kasangga ka, alam mo yung ganun, halimbawa, pag dalawa kayong hinarang sa immigration, mas magaan sa loob mo. Kasi dalawa kayo. Tsaka content no? Content siya. Dahil na banggit na yung stress sa travel, Nueva Vizcaya. Naku! Die ako. Gawa lang ng trauma. I have nothing against Nueva Vizcaya. Feeling ko pagpunta ko ng Nueva Vizcaya, sasabay ako sa inyo. Pero kung ako yung magdadrive, hindi. Ayoko na. Na-trauma ako dyan. Na-trauma ka? Kasi hindi ka naka-VinFast Hindi ka naka-VinFast. Kung naka-VinFast ka nun, walang problema sa transmission. Masasabi mo lang ay exclusive design, power in everything. Banggit na banggit yan Sabi nung natin, nung sponsor natin, parang ginagago na nila tayo.
Pero hindi, walang admittedly, biro. smooth ride. Isang oras na, parang wala lang. Oo, parang ganito ang Napaka-smooth. Cool Pals, no? Parang Oo. mag-travel ka, walang success. walang Chill lang. stress. Oo, chill lang. Tsaka di ba, parang ang sarap, katulad dito, ang sarap bumiyahe pagka okay yung kasama mo. Mm. Hindi mo nararamdaman na kahit traffic o kahit mainit sa labas, na parang tuloy-tuloy lang yung biyahe. Pero okay lang, doon lang, na-trauma ka lang doon. Na-trauma lang ako doon. Grabe naman kasi yung dudo. Imagine mo, alas 5 na stuck na ako, tapos alas 5 ko ng hapon pinick up. Totoo naman. Alam mo, ang natutunan ko doon, Umalis ng madaling araw. Huwag ka umalis ng madaling araw. hindi ang natutunan ko sa pagsasama natin noon. Mamamroblema lang tayo ng konti, pero pagtatawanan natin kagad. Oo naman. Oo. Tsaka part siya eh. Kahit yung, di ba, etong, natutuwa ako na kayo ang kasama ko sa failure. Kasi sama-sama rin tayo. Sama-sama tayo. Walang Natutuwa ako iwanan. na magkakasama tayo sa success, pero mas natutuwa ako na kasama ko rin kayo sa failure. Kasi mas nakakatawa ang failure. O, sa mas maraming failure. Para sa mas failure. maraming failure. Maraming failure. Di ba? Kasi ang example ko doon yung kayo, katulad nung sa Nueva Vizcaya. Ine-expect ko doon ang init na ng ulo ninyo, pero nung nakarating na yung iba doon sa Vizcaya, napapagtawanan na natin. O tsaka kahit ako na makita ko sila na kasi galing sila dun at makabalik sila, makakain na sila. Bilang tayo nag-aantay dun sa parang medyo humupa na rin yung pag-alala. Tsaka pinagtatawanan na rin natin sila kahit hindi pa sila nakakarating. Kasi ang sarap ng pagkain natin nun. Ito naman, next yung... Ay, pagdating ka, tapos yung sa Netflix, di ba? Hindi naman nakuha yung sa Netflix na gusto nating yun ibenta. din. Yung sinut natin for Pero, natatawa na lang ako nung pagka nag-uusap tayo ng pinang-aasar na natin sa isa't isa yun, di ba? Oo. Kaya hindi ka nakukuha sa Netflix eh. Yung mga ganong klase. So, mas soften yung failure. Tingnan mo, yung ganyang pang-aasar, pwede natin gawin sa isa't isa. Pero hindi natin pwede gawin sa mga asawa natin. Kasi mahirap yun. Mahirap, di ba? Ibig sabihin, kaya nga this is special eh. Yun yung gusto ko i-point out. Ibang klase itong relationship na to eh. Pwede natin gawin yun, pero ang hirap manuyo. Magastos. Oo. Ha? Tsaka yung gaganunin ka pa. Pero kumbaga, ang point ko, ibang wavelength no? Ibang wavelength tong relationship na to. Na feeling ko lahat pwedeng sabihin. Tsaka, Dapat naman. Tsaka may unwritten rule tayo na bawal ka mapikon. Hindi naman sa bawal, pero komedyante ka eh. anong point na mapikon ka? Oo. Di humanap ka na lang ng paraan kung paano bumawi. Kasi lahat naman tayo, ganun din ang goal, di ba? May oras ka din, may oras din ako. And then, pag dumating yung oras ko, tatanggapin ko. Ganun lang. Speaking of manuyo, anong pinakamahal mo ng pinanuyo? Sa lahat tayo. Ako mostly pagkain din talaga eh. Ako pride. Pagkain. Pride, man. Kakainin ko talaga yung pride ko. Para Kasama yung may presyo naman. Para Kasama presyo yung pride. Oh. Ano ba naman yung mga sagot mo pang magandang buhay? Pero hindi naka-experience kasi. Hindi ko matandaan itong New Year na to. New Year's Eve. New Year's Eve, may regalo kay Mitch alahas. Around 50K siguro yung alahas. Mahal talaga siya. Gold na bracelet. Tapos, may sinabi si Mitch, may na-mispronounce siya na pagkain. Spaghetti? Lagay natin spaghetti. Napatawa ako. Tapos, ang nakasama, tumawa rin si Andre. Maliit pa nun si Andre. Dalawa kami tumawa. Spaghetti. Pucha. Hindi ako kinausap buong New Year's Eve. Walang ibig sabihin nung inabot yung regalo. Nilagay niya lang sa isang tabi. 1 linggong hindi binuksan pare. Ay, pucha. Gawa lang ng lintik na spaghetti. Yun, spaghetti. Talagang nilamon ko yung pride ko na hindi ko na pinagpilitan. Sinabihan ka lang ng spaghetti, nagalit ka kaagad. Hindi ka na umargo na gano'n. Wala na. Talagang nag-sorry and tinanggap ko na kahit na yung regalong yun,
ay pinaghirapan ko, wala na. Ano na lang talaga siya. Material na bagay. Alam mo yun, iniisip mo kasi sobrang special nito. Tapos, hindi pa naman kami malog nung panahon na yun, pero binili ko talaga sa kanya. Siguro matutuwa to ng tuwan-tuwa. Wala. O, di ba? Parang aabot ka rin sa punto na mas importante na yung magkaayos kayo kaysa kung tama ka. Eh, ako na lang nag-a-adjust. Pag may mali siyang pronunciation, yun yung pronunciation sa bahay. Tama. Tama. Walang away. Walang diba? away. Smooth. So ngayon, pinagtatawanan na yung mga anak mo sa school. Spaghetti. Spaghetti. Anong ulam? Anong ulam yung spaghetti? Pagkain nyo, spaghetti. Op, slow down muna. Relax at makipagtawanan. Trip mo ba yung ganitong road trip at good vibes? Tara na sa VinFast para matest drive nyo ang hottest EVs in town tulad ni Nonong at James. Visit www.vinfastauto.ph. That's vinfastauto.ph for more info and follow VinFast on Facebook, Instagram, TikTok, and other social media platforms. So yung lugar naman tayo ngayon. Yung mga napuntahan Baguio. Baguio. Alam mo, makabuluhan ng Baguio sa atin, ride yan. Bakit? Yan yung isa sa mga gigs na sama-sama tayo na pumunta dyan. Palagi. Hindi, yung kauna-unahan, ewan ko kung naalala nyo, naka-Victory Liner pa tayo. Oo, galing tayo ng unang tour natin. Gapo? Wow, Gapo muna. Gapo. Oo. Kasama ba si Rems noon? Hindi. Hindi. Pero tayong apat Si magkasama Aldo kasama. Oo. Tsaka si Masaya Gigi. rin yun. Ito yung isa sa mga unang... Ang out of town kasi natin, concept natin lagi nun, Olongapo gawa ni Mac eh. Oo. Kasi nandun si Mac. So, yun yung out of town natin. Ito yung first time na pumunta tayo sa Baguio para mag-perform. So, Tsaka ang sarap lang din na isa tayo ng goal. Yung hindi natin iniisip yung may kikitain ba. oo. Basta makabiyahe lang tayo, makapag-perform lang tayo. Kasi yung kita naman, susunod na naman niya sa atin eh. Parang may mga time naman tayo na pwedeng umani sa ibang bagay. Pero pagka sinabi mong biyahe, tara, biyahe tayo. Ibang klase yung, hindi, sige, sama ako. O tara, game yun. Tsaka iba rin yung makikita mo mula umaga yung comedian, yung kasama mo sa show. Mula umaga, may kita mo, gigising kayo sa umaga, sabay kayo mag-breakfast. Kasi usually naman, pag dito sa Metro Manila tayo mag-show, magkikita na lang tayo sa call time. Oo. Nakabihis na tayo. Pero yung may kita mong magagaguhan tayo, parang retreat. Oo. Hindi tayo maubusan ng pag-uusapan. Oo nga eh, no? Kahit anong kagaguhan, kahit gaano siya kasimple, hindi tayo maubusan ng pag-uusapan. Kasi sa kotse, alam mo, pag nagda-drive tayo, pagka papuntang Baguio, puno yun ng usapan. Oo, no? Yun nga eh. Yun yung pagtama talaga yung kasama mo sa isang sasakyan. Hindi kayo mauubusan ng pinag-uusapan. Hindi siya magiging awkward. Yung hindi ka mag-iisip hindi siya pilit. Hindi mo kailangan pilitin na magkaroon kayo ng topic. Yung sige, labas naman tayo sa ibang bansa. Thailand. Siyempre, gusto kong bumalik dun. Ikaw, Oh, ride or die? right. Ako, yan bitin pa yun. Yung magkakasama tayo, bitin pa yun. Parang ang dami pa nating hindi nagawa. Yun ba ang first time natin na Out of the country. hindi nang out of the country, magbakasyon lang? Oo, parang first time natin yun. Hindi, Well, nag-vlog tayo. Hindi, pero kasi pag kompleto, oo. Kasi siningit lang natin yun para lang di masayang eh. Pero ang purpose naman talaga natin doon is magbakasyon, di ba? Yun, kasi for ilan taon na tayo magkakakilala? Sabihin na natin 15. 15, 15 years. Yun, para sa akin sa pagkakatanda ko, yun lang yung time na umalis tayo ng purely vacation lang na walang stand-up show. Kasi, ang totoo niyan, wala tayong pera para dyan. Nung nag-Thailand tayo, medyo feeling natin, kaya na natin i-afford yung tickets. Don't get us wrong, may pera pa. Pero, gets mo, we have to justify it. Kailangan comedy money. Ang gagastusin mo para dito. Tsaka parang gusto ko siyang maging ritual. Alam mo yung dapat meron tayo. Dapat may ganun tayo na walang show.
Yung time lang talaga na maglalakad tayo. Tara, Kasi- sa Vietnam, Holy Week. Dapat may ganun tayo. Nakabook na ako, Feeling 38,000 lang. ko ano, ibang klase pa yung mabibigay sa atin ng oras na hindi tayo nagtatrabaho. Kasi yun na yung part na magkakaroon tayo ng pag-uusap. Tamang Oo, pag-uusap. kasi lagi tayo nagmamadali eh. Mm. Kapag lagi natin siningit yung bakasyon sa trabaho, Mm. laging mamamadali. Tsaka yung gabi, ano na yun eh. Trabaho na talaga. Oo, trabaho na trabaho na kaagad. Mm. Tsaka ang sarap ng walang gisingan, yung ganoon, yung merong kang respeto sa bawat oras ng mga kasama mo. Yun yung maganda para sa atin. Yun yung sigurong talagang tinitreasure ko na walang basagan ng trip. Yung gano'n. Kung ano trip mo, di mamaya na tayo mag-uusap. Kung ayaw mo ay mag-uusap. Dati, yun din ang natutunan ko pag umaalis tayo. Dati kasi iniisip ko, kailangan sabay-sabay tayo mag-breakfast. No. Anong oras kayo? Baba na tayo. Oh, may call time. Mm. Tapos nung na-realize ko na hindi pala siya posible, okay lang pala. Oo, okay lang. Kasi may oras pa rin naman kayo na magkita-kita eh. Oo. At yung oras na yon ang sarap kasi sabi kayo magkwentuhan ulit eh. Mm. 'Di ba? New Zealand. Okay siya sa akin. Masaya ako sa New Zealand. Ako din. Bitin din ako. Gusto ko pa. Para siyang gusto ko rin ng pumunta doon ng walang show. Yung iikot lang. Oo. Gusto ko yung ganun. Parang bitin yung 6 na araw. Parang kaya ng mga 2 weeks doon. Parang ganun. Kaya nga eh. Daming pupuntahan. Nakakatuwa lang din na yun, ang na-appreciate ko naman doon. Kayo, anong kakaiba doon sa New Zealand? Pagkain. Fresh yung pagkain eh. Hindi, doon sa Experience. experience. O di magkakasama tayo. Ito na yung pinakamahabang kasama ko si Rem sa kwarto. And si Rems, ma-appreciate mo siya pagkasama mo siya sa kwarto. Para makakasama yung lolo mo. Nakakatuwa siya kasama eh. Tapos ang bilis niya pasayahin. Ang na-appreciate ko sa New Zealand, yung smoothness ng lahat. Walang aberya, no? Walang aberya. Walang aberya. Shoutout sa Sinag Productions para dyan. Oo. Tsaka yung oras, travel, yung mga na-check off nating na pupuntahan, nagawa eh, lahat ng itinerary. Doon ako, kasi obsessed ako minsan sa, Mahit yung itinerary. sa proseso, tsaka yung, Siguro ang key rin dyan, you have to keep it light. Yung realistic. Minsan kasi maglalagay ka 4 na 5 bagay sa itinerary. Sa akin, madami na yung 2 eh. oo. Marami na yung 2. Huwag masyadong siksikin. Oo. Dapat, yun yung medyo nagkakaroon din ng Nakaka-stress pag yun. masyadong siksik. O, di ba? Pag masyadong dapat may mangyari, ganun. Kaya excited akong magpunta sa Japan. Kasi ako, nagpupunta naman ako sa Japan ng bakasyon lang. Si Muman din. Pero gusto ko rin makita yung mga cool pals. Yun din ang isa ko sa nagustuhan sa New Zealand. Siyempre, yung nakilala natin yung mga nakikinig sa atin. Oo, totoo yun. Pero Oo. totoo yun, yung pala, may manonood sa atin kahit sa ibang bansa. Yung ganun yung pakiramdam. Hindi ko siya ma-imagine na balang araw pupunta ka dun sa isang lugar, tapos may manonood sa'yo, tapos sabihin, at proud sila na sabihin na, cool pals ako, cool pals kami, nagsama ako ng tropa, o nagsama ako ng girlfriend, o nagre-recruit pa sila. Tapos yung mga yun Natuwa din, na-convert. Nako-convert. Ikaw ba, Muman? Ikaw kasi ikaw ang madalas makihalubilo din sa mga fans. Kahit naman dun sa online pa lang, ikaw madalas kang bumaba din dun sa after party, sa Zoom. Ano ang Purpose? hindi naman purpose, ano yung Logic? behind that? Or ano yung nagtutulak sa'yo para Siguro mas na-appreciate ko yung craft ko kapag kilala ko yung audience ko. Nakakatulong siya. And feeling ko, pag audience member ka, kapag mas nakikilala mo yung pinapanood mo, mas nakukuha mo yung value for money, pound for pound. Meaning, hindi lang naman pera ang inubos na sa'yo, yung oras. Di ba?
Actually, yun naman yung foundation natin sa Cool Pals. Kung titingnan mo, 90% ng tao sa paligid natin used to be a listener, used to be a fan. And ngayon, kasamahan na natin sila. Sa akin, never ko nakakalimutan yan eh. Kaya kapag may show, mag-open na si RA, kamakailan, nag-open sa akin, tsaka si Jomar J. Masaya siya eh. Na yung natatamasa mo, natatamasa na rin nila. Dati nakikinig lang sila. Hindi mo ramdam yung pagod, no? Hindi. Pero malaking bagay kapag alam mong hindi ka nag-iisa eh. Yung New Zealand trip natin, kahit sobrang siksik nun, may time na, may mga araw na 2 a.m. na tayo nakaka-uwi. Oo. Galing sa ano pa yun lampas pa yun dun sa oras na ng show. Parang bibigay kami ng oras talaga. Nagbigay talaga tayo ng oras para dun sa mga gustong mag-hangout, makipag-inuman. Gumastos pa ako doon. Pero wala, hindi ko ramdam na puyat ako, hindi ko naramdaman na pagod ako. Kasi ibang klase din na makilala mo nga. Tama naman yung sinabi ni Muman. Yung makilala mo yung audience mo is another fulfillment. Marami nagsasabi, we give a sense of community kasi. Actually, we are a community. Yun. Hindi siya sense lang. Community talaga tayo pa. Ako nag-enjoy talaga ako doon yung mga kwentuhan sila. Ibang klase sa akin yun yung parang kanyang parang hindi na siya host at listener. Yung tropa mo na siya, yung personal na nga yung naririnig mo sa kanila eh, di ba? Yung ibang klase yung na ikwento niya sa'yo yung mga personal niyang buhay na sabihin niya sa'yo na iba yung connection na nabibigay nila. Tumirik siya kasi hindi siya naka-VinFast. Wala eh. Kasi hindi yan exclusive design. Mag-VinFast ka na! Uy, wag! Nabangga siya. Kung bibili siya ng VinFast, anong VinFast yung dapat niyang bilhin? VF7. Because VF7 is exclusive design, power in every move. Yan. Dapat ginanon mo pa sa bibig. Ay, ginanon mo pa. Kinatok mo, kinatok mo. Was there a time na naramdaman yung duty ang pakikisalamuha sa listeners? Hindi naman. Hindi. Actually, sa akin, hindi. Gusto ko, syempre sa akin naman Look, comedians tayo, di ba? We want to entertain, we want to make them happy. Yun lang naman yun. Hosto tayo sa Hosto. Gusto natin sila pasayain. Mas uuwi sila ng mas masaya, mas gusto natin yun. So, ganun lang siya kasimple. Parang sinulit nila tayo. Kasi nandun na rin naman na tayo. Pucha, sila Troy pa. Sabihin ko, sila Troy sa New Zealand. Pucha, biruin mo, pinagluto nila tayo ng masarap na pagkain. Ibang klase yung ganun na talagang, di ba kahit pinasara yung restaurant para sa atin, ibang klase yun. Kaya, ganun sila sa atin. Alam mo, yung kala ko, ang na journey natin dito sa podcast, kala ko matatapos na lang siya sa pag-episode. Okay. Provincial shows. Okay, may out of the country. Pero, iba't ibang klaseng experience ang ma-achieve mo sa bawat aspeto na ginagawa natin. Tapos, meron pa tayong bar ngayon. May ganyan. Business-wise, Muman, ano ang nakikita mo dahil ikaw sa atin ng pinaka-business person eh. Ano ang nakikita mo dito? Kasi ikaw si Mr. Planado, si Mr. Joel Villanueva pala to. Ganito yun. Dito, ano nakikita mo business-wise sa Cool Pals? Mag-work siya kasi demokrasya eh. Meaning, ako, hindi naman lahat ng sinasabi ko nasusunod. Hindi naman lahat ng sinasabi niya nasusunod eh. Lahat to pinag-usapan. Sinasabi ko yung nasusunod. Hindi, pero kung ano man, nagko-contest, nag-aano ako ng point kahit hindi nasusunod. Alam mo, importante sa ganitong klase ng venture, kung meron may gusto mag-voice out, hayaan nyo sila mag-voice out. Pero para sa akin yung Cool Pals, feeling ko yung bar natin, feeling ko masasambot natin. Oo naman. Masasambot natin. Nakakatuwa na kahit di natin sabihin kung may guest tayo o wala. May nanonood eh. Yun ang ko na picture ko sa Cool Pals bar. Para siyang Disneyland.
May daga. Bukod doon. Yun yung nagluluto dun. Tsaka yung wait. Hindi, waiter yung daga. Bukod doon sa parang natutuwa sila na, ay, ito yung pinapanood ko. Nakapunta ako dito. Ang gala, parang, kunyari, set ng friends. Di ba? Isasama mo sa itinerary mo yun pag pumunta ka sa US. Ito yung pinapanood ko. Si Matthew Perry, akala ko. Patay na siya. Pero tama ngayon, lalo na may mga nagsasabi, ito lang, may na-meet tayo doon nung huli episode, may galing sila ng London. Sabi nila na siningit nila tayo sa itinerary nila. So, malaking bagay yun na malaman natin na sa lahat ng pumupunta, sa lahat ng ang mga nanonood sa atin, hindi lang 1-2 oras, men. Talagang pag nanood ka ng recording, 8 oras, imaginein mo, mamahagi ka ng 8 oras ng buhay mo para panoorin yung isang grupo ng lalaki. Isang shift na ng trabaho. Oo, di ba? Dahil masaya sila. So, salamat sa pagpunta. Sana na ibibigay namin kung ano man yung hinahanap niya. Yun lang naman ang amin doon. Tinatry din naman namin na maging gawing tight para naman din kayo mapuyat. Kasi minsan, weekday ang recording. Tapos yung last nating na recording Tuesday, tapos tayo, mga 11 at mag-11 na tayo. Tapos pero ang dami nag-stay pa rin. Naghihintay na matapos yung episode at magpa-picture, ako nga pagka nag-show, may pumipilan sa akin para magpa-shoutout ng Nigerian acts. Hindi ko alam kung ano naman itong nangyayari sa akin. So, parang may ibang klaseng naabot ito. Sa'yo mo man, kung ikukumpara mo yung time na nag-uumpisa ka sa stand-up, na-picture mo ba itong mangyayari sa'yo? Hindi. Sobrang hindi ko na-imagine. Pero ano ang inimagine mo noon nung nag-uumpisa ka? Wala lang. Yung makapag-perform lang ako na maraming nanonood, parang big deal na sa akin noon yun. Teka, bakit naisip mo nang mag-quit dahil walang nangyayari sa'yo? Kung ang expectation mo lang naman, masaya ka na pag may nanonood sa'yo. Abay, wala naman nanonood pag nag-perform ako. Noong mga panahon na yun? Oo. Naalala ko yung unang 1-hour show ko, 12 lang yung pumunta. 200 pesos lang yung ticket, pare. Saan to? Sa most. 12? Okay na yun Siguro dala na rin ng fatigue, pare. Kasi nga, masusukat mo minsan yung haba ng panahon na ginugol mo. Nakumpara mo ba yung sarili mo sa iba? Noong time na yun? Noong time na yun, kinukumpara ko pa yung sarili ko sa iba. Kanino mo kinukumpara? Sa inyo lahat na merong mga gig. Ako, wala Which... Hindi ka ba nabubuk nun? Hindi. Which, ngayon ko na-realize na hindi mo siya dapat ginagawa kasi iba-iba tayo Lagi, ang karera, laging forward yung tingin, hindi yung nakatingin ka sa katabi mo. Yung goal mo. Oo. Magiging concern mo siya Magiging lason mo siya. Parang doon ka mape-pressure na, okay, hindi mo tuloy makukuha yung gusto mong boses para sa sarili mo. Hindi, tsaka may rin kasi ako, alam mo naman ako, medyo magaspang din kasi talaga ako. May dalawang bagay. Ang tinatanong ko sa sarili ko noong time na yun, sana hindi ako ganito kagaspang. Dumating ako sa point na gano'n Gaspang na pangit ang ugali mo. Hindi yung personal, yung material, yung humor ko. Medyo parang hindi siya mabilis i-digest Nag-adjust ka? Yun yung gusto kong gawin pero parang hindi ko siya magawa. So nag-quit na lang ako. Kaya ngayon, kung ginagawa ko man to at may nanonood ka ngayon, may nanonood sa show ko, at least masasabi ko, itong lahat ng ginagawa ko, ginawa ko to the way I want to do it. Walang regrets. Wala kang binago? Wala. Lumala pa. Kung ikaw, kung naabutan ka rin nila nito noon, ganito ka na rin noon? Oo, ganito na rin. Wala akong adjustment, walang compromise para. Totoo. Mas masarap sa pakiramdam na wala kang binago sa sarili mo, na reach mo lang yung mga taong gusto kong ma-reach. Gusto ko. Magtagpo-tagpo tayo dito. Kung ayaw mo sa akin, wala namang problema Minsan nga parang baka kasama rin talaga sa struggle ng isang artist yun ng parang naghahanap ka ng ng ibang persona. Pero ang totoo naman dapat
antayin mo lang yung mga tao na ma-digest yung kung Pinaka sino the ka best talaga. persona is kung sino ka talaga. Yung wala kang Kasi wala kang maskara, alam mo yun? hanggang ngayon, hindi naman din yan mawawala kahit hanggang ngayon eh. Kasi 5 tayo sa Cool Pals plus si Roger. Merong may gusto sa'yo, mayroong may ayaw sa akin. Pero gusto ka. Parang ganun. Hindi naman, yun ang kagandahan ng 5 tayo dahil pwede silang Mamili. Hindi sila pwedeng makaalis ka agad kasi gusto ka niya eh. Dahil lang ayaw mo sa akin na alis ako. Pero gusto ko yung 4 eh. So magstay na lang ako. Marami kang choices. Maraming choices at hindi ako lang o hindi lang ikaw yung kabuuan ng show. Part lang tayo lahat. Yun ang isa sa mga nakakapagpa-humble din. Siguro at nakakapagpa-grounded sa atin na yung realization na parte lang tayo. Hindi tayo. Kasi walang sino ang nabubuhay para sa sarili lamang. Yan, Muman, thank you sa pag-share mo ng yung mga insights. Maraming salamat. Bababa na ako dito sa gitna ng Wait EDSA. Wait lang. Hintayin mo, Baka may pababain ka namin. ipopromote ka muna. Wala lang. Follow nyo lang The Cool Pals, thecoolpals.com. Follow nyo ako sa socials ko, Muman Reyes sa Facebook at Muman Reyes sa Instagram. Ayun, sa lahat ng mga nanonood dyan sa Fastlane with Vinfast, dito lang baka sa mga updates. Follow Saan ba? nyo kami, Ito, subscribe, dito, yan. Ayan, i-share nyo yung episode. Kung di kayo natuwa kay Muman, skip nyo na lang to. Marami pang guests. Oo, gaspang kasi. At kung natuwa naman kayo, follow nyo lang kami. Yan. Para may next episode pa kami. Kaya Muman, Makakababa ka na. Dito mismo. Ora mismo. Ora mismo. baba! Inabutan ako ng sinigawan ko eh. O, sumakay. Sulit ang kulitan, bitin sa tawanan. Catch the latest episodes on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. Dito lang sa Fastlane with VinFast.